Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Duterte Boys, pasok po lahat. Lahat po ng identified kay Pangulong Duterte, no? Na sa senatorial bet o mga dating senador na alam po natin lahat na Duterte Boys ay pasok po lahat, kasama pa rin si Senator Amy Marcos na siyempre ang mga pronouncement ni Senator Amy ay siya po ay supporter pa rin ni Pangulong Duterte. Kaya po yung pinamamalita po nila na wala na po ang mga Duterte, laos na, talagang ipapakain po sa inyo ng katotohanan, sasampalin kayo ng katotohanan. Laglag naman po lahat ng mga dilawan. Pag-uusapan din po natin ito po, no, ito pong lahat po ngayon ng mga lumang videos ni Sara Duterte, inuunti-unti po nilang ilabas. Akala po nila kasiraan po ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte yung mga pinalalabas nilang lumang video, no? Pero hindi po nila alam, kaya po tayo humanga. Yan po, kaya po tayo bumilib sa mga Duterte. Baliktad eh. Hindi po nila nauunawaan, no? Kung bakit po tayo bilib na bilib sa mga Duterte. Yun po akala nila kasiraan ng mga Duterte. Okay. Pag-uusapan din po natin, ayan po ang mga pag-uusapan natin. At eto po, nalantad na po talaga, no? Ano talaga, bakit po tuloy-tuloy ang kampanya? Ilang araw na po nating napupuna na ang kampanya po nila ay anti-Duterte at hindi po i-promote, no, kung ano man. Kita nyo, hindi na po promote yung mga, kung may proyekto man si Pangulong Marcos ngayon, ha? Hindi po na po promote kasi inuuna nila yung paninira sa mga Duterte. Ngayon po, nalantad na po kung bakit po nila sinisiraan ng mga Duterte. Alam na po natin ang dahilan. Ito po, meron pong nilabas dito ang mga bugok ng mga supporter. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na po muna natin tong survey. Ito po, yung midterm election po. Ito po magpapakita kung totoo ba yung sinasabi nila na yung mga Duterte ay laos na, wala na naniniwala, tapos na yung ano nila, yung kanilang paghahari sa Pilipinas. Dapat po lahat ng identified sa mga Duterte, lagapak, di ba? Ganyan po yung dineklara natin, yung mga dilawan, laos na eh. Yung mga dilawan, mga kakamping, wala na naniniwala. Lagapak po talaga, as in literal. No, wala pong pumasok noong 2019, zero diretso. Yung 2022 po, isa lang po ang nakalusot, si Risa Hontiveros. Ganun po talaga yun. Pero ito po baliktad. Yung sinasabi nyong wala ng power, wala ng kapangyarihan, wala ng lakas sa mga Duterte. Lahat ng identified kay Pangulong Duterte, pasok lahat. No? Wala pong lahat po ng Duterte boys sa Senado. Pasok po lahat at hindi po simpleng pasok lang ha. Yun po ay naroon sila sa mga top na siguradong panalo na, no? Talagang walang duda na papasok po sa 2025. Ganyan po ba yung wala nang suporta ng mamamayan? O yung pinagmamalaki po ninyo na si Martin Romualdez, ha? Hindi ko po alam kung isinama po sa survey. Ito po ang top 12 o top 13. Sinama si Lito-Lito, Lapid-Lapid. Nangunguna po si Erwin Tulfo. Kasi po, paliwanag ko lang bakit si Tulfo nangunguna dito. Hindi po nila sinama sa pagpipilian si Pangulong Duterte. No? Okay, hindi po nila isinama. Kasi po, kung isinama nila, di number 1 si Pangulong Duterte dyan.
Kasi mamimili ka, eto lang yung pagpipilian, wala si Duterte. Kaya po talagang wala diyan. Baka sabihin naman ng mga tanga, marami pong tangang followers, eh. Etong kasalukuyang ano, wala na si Duterte, magdiwang na tayo. Hindi po, hindi lang kasama do'n sa pagpipilian. Sa madaling salita, buhay na buhay po yung suporta sa mga Duterte. No, lahat po ng Duterte boys identified, si Bongo, si Senator Bato at si Senator Tolentino. Nakita nyo naman, yan lang po ang pinakamasisipag na magtrabaho sa Senado. Kita nyo pag nag-hearing yung mga yan, talagang blockbuster. Okay, ito po ang nangunguna si Erwin Tulfo. Pumapangalawa, si Senator Bongo. Pangatlo po si Vicente Soto. Pang-apat si sino pa ba? Wala rin. Okay, Ronald De La Rosa. Kita nyo naman ang tataas, Ronald De La Rosa, Senator Amy Marcos sunod. Susunod po si Bong Revilla, Francis Tolentino. Kita nyo po, pasok lahat yan. Sa totohanan po yan na hindi na po malalaglag yan sa botohan. Yung tatlo po, matataas. No? Esco Moreno, Pampilo Lacson, Pia Cayetano, Senator Manny Pacquiao, Jejo Marbinay, kahit hindi po nakikita po siya, pasok. At panlabintatlo po si Lito Lapid. Ayan. At nasa labas po ng Magic 12 ay si Gibo Chodoro, Gringo Nasan, Benhur Abalos, Willie Revillame, at Dr. Willie Ong, Lenny Robredo, Francis Pangilinan, Ralph Recto, at si Mar Rojas ay malayo na po sila. O yung pinagmamalaki yung bagong leader, si Laila de Lima, laglag na Sa madaling salita po, no? Yung mga umaasta na lider-lideran ngayon dahil umaatake sa mga Duterte, yan po ang nakita nila, no? Okay, very popular pa rin po ang mga Duterte, mahal ng mga tao at magre-reflect po yan, konti lang. Pero nakikita natin na yan, si Pampilo Lacson, marami na po siyang sinasabi. Pasok na rin sa ICC. Tuwan-tuwa kayo, ang pag-asa nyo na lang ICC. No? Nakakahiya po kayo. Hindi nyo po kayang talunin sa bansa natin si Duterte. Tuwan-tuwa po kayo na nag-i-import pa kayo. Ngayon lang po ako nakakita ng mga grupo na umaamin na mahinang-mahina sila. Napakahina namin. Hindi namin kaya si Duterte kaya humihingi kami ng tulong sa ibang bansa. Ayan po, ang pag-amin. Tuwan-tuwa pa kayo pero ano po ang alam niyo po yan, pagpapakita po yan ng kahinaan. Kung talagang kinakailangan niyong litisin si Pangulong Duterte, bakit hindi niyo kayang litisin dito? Yung parehas ang laban. Pilipino ang Pilipino ang gusto nyong ireklamo, Pilipino yung sinasabi nyong mga biktima. Bakit ayaw nyo sa Philippine Court? Kasi alam ninyo, no, na sa patas na laban, hindi nyo tatalunin ang mga Duterte. 'Di ba? Ayan naman sa totoo eh. Sa lahat po ng laban, hindi nyo po kayang talunin. Kaya import tayo. Kasi yung mga tao na yan, walang alam yan sa nagaganap sa Pilipinas. Yan yung mga tao na hindi nag-conduct ng war on drugs. Yan yung mga tao na binibigyan na lang nila ng mga droga ang kanilang mamamayan. Sinasubsidize ng droga. Tayo na nga ang bansa na lumaban sa droga, tayo pa rin ang masama. Sila, lumaban ba yung mga bansa nila sa droga? Hindi. Yung mga Western powers na yan, tignan nyo po, Amerika, Canada, lahat yan. Pati sa Europe, kinukonsinti na lang nila ang mga addictiones.
Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo. Tayo na nga, yung nag-conduct ng war on drugs, tayo pa masama. Eh bakit sila maglilitis? Hindi nga sila nakaranas ng war on drugs. Oh, 'di ba? Sa Philippine court, kaya suhulan. No? Kawawa naman si Saint Benedict. Kaya palang suhulan kahit po wala na sa kapangyarihan. Eh inutil talaga, inaamin mo. Inaamin mo na inutil Saint Benedict. Inaamin mo na inutil tong gobyerno na to. Biruin mo kayang suhulan lahat ni Duterte. Kahit hindi na nakaupo. Inaamin mo lang na wala kayong silbi talaga. Hindi nyo kayang ipagtanggol mula kay Duterte. Paano pa yung ibang bansa pa ang kalaban natin? Si Duterte pa lang, hindi nyo sinusuhulan, iniisip namin. Magagaling kami mag-isip eh. Hindi nyo po kaya mga Duterte. No? Hindi nyo kayang siraan ng mga Duterte. Kayong mga bugok na supporter ni Marcos, hindi ba nyo naisip na ginawa sa mga Marcos yan ng mga dilawan? Dekadang siniraan? Nagapi ba nila yung mga Marcos sa paninira? Hindi. Ngayon, inuulit nyo, kayo na nakapwesto, kayo ng mga Marcos, ang ginagawa nyo naman ngayon, sisiraan ninyo. Yung mga talaga bang wala kayong natututunan sa kasaysayan? Ha? Di ba Marcos supporter kayo, kaya kayo nagagalit dyan? Marcos supporter kayo, nagagalit kayo sa mga Duterte, sinisiraan ninyo, hindi nyo alam yung ginawa ng mga dilawan sa mga Marcos? Alam nyo po, kilala ng mga tao si Duterte, no? Kailan lang presidente yan eh. Pinaka-popular na presidente, hindi po yan naging popular dahil kay Badong, hindi po yan naging popular dahil kay Sas, hindi po yan naging popular dahil kung kanino. Naging popular po yan dahil naranasan ng mga tao, ha? Kung papaano mamuno ang isang tunay na presidente. Ayan po ang nakakatakot eh. Hindi nyo kayang pantayan, sinisiraan nyo na lang. Ganyan po ginawa ni Cory at saka ni Noynoy. Kay Marcos at saka kay GMA, wala pa rin po. Hindi pa rin po sila nagtagumpay. Real talk po, ang kinakailangan nyo, mag-perform yung presidente nyo. Ipagtanggol nyo. Alam nyo po, kusa po yung mga Pilipino. Eh, yung pinansisira nyo, yun yung dun sumikat mga tanga talaga. Alam nyo ba kung bakit sikat si Pangulong Duterte? Tumahimik yung Pilipinas dahil sa war on drugs. Hindi nyo ba naunawaan hanggang ngayon yun? Tapos ang pinansisira nyo sa kanya, yun mismong programa na ikinasikat niya. Wala, wala talaga kayong tako. Dilawan ng utak niyo eh. Okay. Isa-isahin po natin kung ano po ang mga paninira nila ngayon. Ito po, nahagipan ko lang kasi po sanay tayo sa mga Duterte. Pinagmamalaki lang natin, no? Sinisiraan nila yung proyekto ni Pangulong Duterte. Pinagmamalaki lang natin. Ngayon po, ganun pa rin. Tapos na yung panunungkulan ni Pangulong Duterte, sinisiraan pa rin yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Sinisiraan pa rin. Para lang sila naman umangat. Eh, dilaw na dilaw po yan. Walang nagawa si Cory. Anong ginawa niya? Siniraan niya ng 6 na taon si Marcos Sr. Nangyari sa inyo yan. Gagawin nyo kay Duterte. Kung hindi ba naman kayo mga bugok, palibasa, napasukan na ng mga dilawan, ang nagpapatakbo na ng mga propaganda nila, mga dilawan na. Kaya siraan lang yung dating Pangulo. Ganyan lang yung utak ng dilawan eh. Wala tayong magawa. Wala tayong magawa. Siraan natin yung dating Pangulong maraming nagawa. Paano nyo masisiraan yun? Eh buhay kami. Buhay pa kami. Di ba? Okay. Ito po ang kanilang
Kita nyo bakit po nila sinisiraan ng mga Duterte? Ito po ang kanilang paniniwala. Kung ang problema ay ang mga Aquino at mga liberal, noon daw, ngayon naman ay ang mga Duterte at DDS shits ang pumipigil upang umunlad ng Pilipinas. Pang sarili nilang interes ang inuuna nila kaysa sa pakikipagtulungan sa gobyerno. Pangita naman sa kinikilos nila. Kita nyo? Ayun pala, kaya pala nila sinisiraan ng mga Duterte kasi tingin ng mga bobong follower ni Marcos, eto, ang ngayon naman ay mga Duterte at DDS shits ang pumipigil upang umunlad ang Pilipinas. Paano po pinipigilan ni Duterte umunlad ang Pilipinas? Sige nga, meron po ba siyang proyekto si Pangulong Marcos na pinigilan ni Sara Duterte o ni Digong? Ayun pala yun. Ito pala yung lumabas na rin sa wakas. Ang tunay nilang kulay. Ang kanila palang iniisip, no? Ang iniisip po nila, iba talaga kapag funded from China ang mga DDS vloggers. O, kita nyo? Ako raw, funded ng China. O, kung din ako ngayon ng China, kinukundin ako ang ginagawa ng China sa West Philippines. Funded pa rin ako ng China. O, hindi niya. 'Di ba? Mapapahiya kayo, mga tukmol kayo. Kasi kayo bumabanat kayo, no? Bumabanat kayo nang hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Babanatan nyo ako, sasabihin nyo na funded ng China? Utot mo. Kinukundin ako. Oh. Sabihin mo sa mga katropa mong mga makabayan black, ikundin na nila yung NPA. Hindi nila magagawa, di ba? Oh, pero ako, kaya ko ikundin na yung ginagawa ng China. Eh, sinasabi ko sa inyo, yung katotohanan, basa iniisip nyo lang. Di ba? Press pa rin like button. Wala. Balik tayo rito. Ang tingin pala nila sa mga Duterte, ang mga Duterte ang mga pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas. Paano kaya nila naisip na pinipigilan ng Duterte? Kaya pala gano'n na lang, gano'n na lang nila tinatanggap na siraan yung mga Duterte. Gano'n nila tinatanggap na siraan yung mga Duterte kasi sila pala ang sumisira sa Pilipinas. Paano po? Magbigay nga kayo ng example. Pag si Sara Duterte ba ay number 1 sa kanyang DepEd, pagiging DepEd, yung DepEd nag-number 1, sinisiraan ng Pilipinas, DepEd yun. Masisira yung Pilipinas pag nag-perform yung DepEd secretary. Yun pala yun. Pag number 1 ba si BP Sara sa trust rating at approval rating, sinisira yung Pilipinas? Ganun pala meaning, no? Pag kulelat si Martin Romualdez, sinisira ang Pilipinas. Kulelat si Martin number 1 si Sara Kulelat si Martin. Okay. Punta na po tayo sa iba pa. Iisa-isayin natin to. Okay, ito po. Ito talaga. Dito nyo po makikita kung anong uri ng utak meron na tira sa mga followers ni Bongbong, no? Meron po rito, survey, tumaas sa 96% ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing haharapin nila ang bagong taon na may pag-asa kumpara noong 2022. So sabi, haharapin namin na may pag-asa ang Pilipinas sa 2024 ayon sa Social Weather Station. O ito po ang sabi niya. So ang paniniwala niya, 96% ng Pilipino. Ano po meaning no 90% Pilipino? Harapin ang 2024 na may pag-asa. Ibig sabihin, very hopeful. May pag-asa. Pero ang pagkaintindi niya, yung 96% ay pabor kay Marcos. Kasi sabi niya,
4% ang mga pure DDS. 4% lang daw ang pure DDS. Tanga talaga eh. Pwede ka naman DDS na harapin mo yung 2024 na may pag-asa eh. 'Di ba? Ay, teka muna. Ano ba yung pagtatalo diyan? Halimbawa anong pangalan nito? Sino ba yung naninira na yan? Si Benedict. Halimbawa, Benedict, principal nga ako. Masama po ba maging principal? Alam ko, disenteng trabaho yan eh. Kailan pa po naging masama maging principal? Pati ba naman pagiging principal, masama sa inyo? Bugok talaga eh. Yan po, mga bugok kayo. Kailan pa po naging masama ang principal? Wala na talaga, may masabi lang, you know? Okay. Katulad po nun, 96% very hopeful. Tinanong ka eh, kumusta ang 2024? Ikaw ba ay naniniwala na gaganda buhay mo sa 2024? Opo, may pag-asa pa kasi maganda naman ang trabaho ko ngayon. 2024, maganda ang trabaho. Ibig ba sabihin makamarkos na siya? Bugo ka mga po. Ganyan po sila magsuri. Okay. Eto pa. Eto po politiko. Eto po, lagi nitong pinipicture. Na iba naman yung pinipicture. Sabi po rito ng isang, ito po ang tunay na mga ano to eh. Ito po yung mga tunay na mga political analyst. Bakit po? Kasi hinahire to eh. Etong mga analyst na to, si Alan Herman, hinahire po yan na mga political strategies. Binabayaran po yan ng mga politiko. Unlike po yung si ano na nga lagi natin yung kabarilan ni Pinoy na sa husay mag-analyze laging olats yung kanyang mga tauhan. Ano sabi niya? Despite controversies, Vice President Duterte maintains high trust and approval ratings, no? Ayan po. Herman explores the enduring popularity of the Duterte political brand despite challenges. Okay, sa kabila po ng paninira sa mga Duterte, ang sinasabi po, no, nito ng tunay na political campaign strategies, binabayaran po to ng mga politiko, no, ay enduring po yung popularity ng mga Duterte. Kaya ang sinasabi niya, kung may bala kayo, na kayo po, si Ronald Llamas, yun po, wala yata nag-hire dun eh. Ito po mga totoo. Ang sabi niya, kung kayo ay politiko at balak niyong tirahin si BP Sara, makinig kayo mga tambaluslos at mga loyalist. Kung kayo daw ay politiko at balak ninyong tirahin si Sara Duterte, mag-ingat kayo kasi yan no. Herman in a recent interview in Politisco program cautioned that criticism hurled against the popular Vice President may backfire and even help her garner sympathy from the general public. At yan nga po ang naganap, no? Particular diyan kay Martin Romualdez. Nung nagsimula po to, bago po yung atake-atake na yan, no? Nung nagsimula po to, bago po atakehin yan, si Pangulong si Vice President Sara Duterte, number 3 po yan si Martin sa trust rating at approval rating. Matapos atakehin ng mga taga-Congress si Sara Duterte sa sari-sari po, lalo na yung confidential fund, bigla na siya ngayong kulelat na, panlima na siya. Nagba-backfire po. Yan po ang nangyayari sa inyo. Sa kaaatake ninyo sa popular na mga Duterte, nagba-backfire sa inyo. Lalo nagiging popular sila Tatay Digong
si Sara Duterte, tapos kayo, nagba-backfire sa inyo yung ginagawa ninyo. Ako, sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, eto, mag-real talkan tayo. Wala na, hindi na makakabalik yung mga Marcos na yan sa national scene. Diyan sa Ilocos, tsaka diyan sa lugar ni Imelda, mananalo pa yung mga yan kahit habang buhay. Pero last nyo na to sa national. Tapos yung mga tagapagtanggol nyo, panay bugok na ganyan. Wala kayong mahihita kahit na arkelhin nyo pa, kahit na ipagtanggol pa kayo ni Rendon. Tandaan nyo, yung mga tagapagtanggol po ni ano nun, at opo, malakas po ako. Asus, malakas talaga ako, amor. Yun, hindi mo ba nakikita? Lahat ng Duterte, Duterte boys, pasok lahat. Okay, mag-real talkan lang po tayo, no? Maasar kayo sa akin dahil ganun talaga eh. Ganyan talaga buhay. Mahirap talagang kalaban ng Duterte kasi okay naman yun. Wala naman po problema. PBBM naman. Wala po akong problema sa inyo. Pero ipagmalaki nyo kasi yung BBM nyo. Kasi kami, nung Duterte kami, Presidente ang Duterte, ipinagmamalaki lang namin yung ginagawa ni Tatay Digong. Ngayon, ipagmalaki nyo. Sira kayo na sira. Never namin pinansin si ano, kasi immaterial na siya eh. Alam niyo ba si Pinoy? Dahil sa dami ng ginagawa ni Pangulong Duterte, nawala na sila ng silbi. Pinagtanggol lang namin si Duterte sa atake nila, wala na. Kitang-kita naman mga proyekto. Kayo kasi ipagmalaki niyo yung proyekto. Sira kayo na sira sa mga Duterte. Hindi naman nakaupo mga Duterte ngayon. Alam niyo ba yung sense na yun? Kaya maghinay-hinay ka. Ikaw ang maghinay-hinay. Bakit ako maghinay-hinay? Duterte ako. Yung ginawa ninyo kay Sara Duterte, hindi nyo inisip yung backfire sa inyo. Ako pa pag-titig, hinay-hinay ka, Duterte ka pala. Di namin alam, Duterte. Pati hindi pag-unlad ng Pilipinas, isisisi nyo kay Duterte. Okay. Marami pa yan. Ito pa isang engot. Si Jun Jacinto, ang sabi ni Jun Jacinto, may naipatayo ba siyang cancer patient? May cancer patient? Children's Hospital, Heart Center, at iba't ibang hospital for different disease. Mga photo ops magaling si Duterte, ang mga Duterte. Si PBBM may specialty hospital na inuumpisan at naengganyo ng mga private hospitals. Ito, tignan nyo kung paano po nila. Ipagmalaki mo, inuumpisan, hindi pa po nasisimulan. Pinagmamalaki na nila, di ba? Ayan. Ang problema, pinagmamalaki nyo na, sinisiraan nyo pa yung Duterte. Ang sabi namin, ipagmalaki nyo yung nagagawa. Ito uumpisahan pa lang, binabanatan nyo na si Duterte. Wala naman daw napatay yung ospital. Wala naman daw napatay yung cancer hospital, children's hospital, heart center. Meron na ba ngayon? Pwede ba bago kayo magmalaki, meron na muna nakatayo? Hindi pa nga napapatayo, pangarap pa lang eh. Pangarap nyo pala, parang 20 pesos na bigas pa lang yan. Hindi pa po nakatayo, pinagmamalaki nyo na, tapos sabi nyo kay Duterte, photo ops lang. Walang build. Ayan po yan, dinideny po nila yung ano eh. Dinideny po nila yung naganap ng 6 na taon. O sige, pare-pareho po kami na naginip. Sa Cebu po, hindi po totoo yan, CCLEX na yan. Cebu, Cordoba. Wala po yan, di po yan naganap. Ito po dinadaanan ko araw-araw. Ha?
Yung pagluluwas kami, dadaan kami diyan sa Skyway mula po sa north na sa NLEX, dugtong sa Skyway, hindi na dadaan sa Balintawak. Hindi rin po totoo yan. Photo ops lang po yan. Imagination lang po natin lahat ng mga airport, lahat po ng mga port na ginawa ni Pangulong Duterte sa panahon niya, 6 years. Hindi po totoo. Pagbigyan na po natin sila. Ang totoo po, uumpisahan na ni Pangulong Marcos. Uumpisahan pa lang po siya, pinagmamalaki nyo na. Uumpisahan nyo pa lang, pinagmamalaki nyo na. Pag mga ganyan na wala ng kwenta, sinasagot ko kayo, pero pag wala ng kwenta mga sinasabi, mabunganga ka, parehas ka ng boss mo. Tirahin na. Hindi ako magtitiis sa'yo, tokmol. Mo, sa dami kong sinagot. Ayan, no? PBBM, may mga specialty hospitals na inuumpisahan na at nang eengganyo ng mga private hospital. Hindi po totoo yan. Ano sisilik? Sabi nila, photo ops lang daw eh. Photo ops lang daw. Ano ba naman yan? Puro bunganga lang daw yan. Katulad ko, puro bunganga lang daw yung amo natin. Okay. Ang hirap, no? Ang ibabangga po ninyo sa mga Duterte, pangarap pa lang. Hindi po pwede. Totoo po yung kay Pangulong Duterte. Okay. Ito po. The DDS hunger for power is evident. I just hope the security details of PBBM remain on high alert like never before. Alam nyo yung hunger for power. Pucha, nilabasan na nga kayo. No? Number 1 po si Sara Duterte sa lahat po ng survey. Presidential survey. Tatay niya, presidente. Kung addict sa power si Sara Duterte at ang mga Duterte, tumakbo, ano sana tinakbo ni Sara? Correct, presidente sana. 'Di ba? Presidente sana. Alam po ninyo, lahat po ng mga binibintang nyo sa mga Duterte, tatalbog lang sa inyo. Hindi po naghangad ng power si Sara Duterte, kaya nga vice president lang tinakbo. Okay, eto pa isa. Si Happy Pepe. CPP, NPA, NDF declared Duterte as their official candidate in 2016. Ito matagal nilang binabalik to eh. Si Duterte daw yung tunay na komunista. Hindi raw sila hindi raw sila Franz Castro. But he spent his whole term trying to get rid of them. This shows a lack of integrity and opportunistic characteristics. It seems his daughter is the same. Yan. Para lang masabi nila, so nagkakaporma na po yung atake sa mga Duterte. Hunger for power. Iba-ibang tao to binabang. May hunger for power sila, no? Tapos meron po silang yung opportunistic po sila. Yung gusto nilang agawan ng kapangyarihan. Ang patunay po niyan, eto na naman sinabi. Si Duterte sinuportahan ng CPP-NPA, pero anong nanalo na, ang gusto na po ng mga Duterte, yung 6 na taon niya ay para tapusin yung CPP. Hindi po ba maganda yon? Pero in fairness ko po kay Pangulong Duterte, nakipag-pistok po siya. Binigyan niya ng 3 o 4 na cabinet official. Cabinet Cabinet secretary po, binigay niya yan sa mga si Taguewalo, si Mariano, Agriculture, Department of Agrarian Reform, tsaka yung DSWD. Mga galing po sa grupo nila ng mga komunista. No? Kaya po,
Kaya po, eto pong mga tao na 'to binigyan po, pero ano po ginawa kay Pangulong Duterte? 'Di ba galit na galit si Pangulong Duterte? Lahat na binigay ko sa inyo. Tapos ano ginawa niyo? Ina-ambush niyo pa yung mga sundalo ko, ina-ambush niyo yung mga pulis. Kaya nag-all out war din si Pangulong Duterte at hindi po siya nag-all out war military lang. Tinayo niya yung NTF-ELCAC na lahat ng mga susuko ay bibigyan ng kabuhayan. Ang ganda po. Ang ganda po. 'Di po ba? Oh, yan po 'yun. Paninira. Panay paninira, panay paninira. Eto pa isa. Binalik na naman nila 'to. Eto ngayon ko lang po nabuo eh. Yung si Sara Duterte po mayor, yung sinapak niya po yung sheriff. Eto, ang laging pinapakita lang yung sinapak niya yung sheriff. Pero ang ganda po pala oh. Kasi binuo po nila eh. Sinisiraan nila si Sara Duterte. Eto ang sinasabi. Oh darlings, let's take a look up at the dramatic transformation of our Vice President from physical pugilist to digital diva. Oh, digital diva daw dahil kumakanta ngayon. Once Sara Duterte was like tempest in a teapot, ready to boil over at the slightest provocation. Hindi po slightest provocation yan. No? Yung paninira ninyo kay Sara Duterte, diyan po hinangaan yung mga Duterte. Yung sinapak niya po yung sheriff. Saan ka nakakita ng mayor? Sinabihan niya, hintayin niyo ko, ginagawan niya ng paraan eh. Para yung mga kababayan niya, hindi matastasan ng bahay. Siguro ililipat, hindi ko na alam yung background. Pero sa demolition po yan ng mga squatter eh. Di ba? Gumagawa siya ng paraan bilang mayor. Yan po ang mga mayor. Tapos makita niya, hindi sumunod yung sheriff, inutusan na pa-demolish. Magagalit talaga. Away kalye po ba yun? Amor? Amor, away kalye ba yung ginawa ni Sara Duterte? Hindi away kalye yun. Sinabihan niya eh. Gumagawa ka ng paraan, mayor ka. Siguro, amor, mayaman ka. Ako kasi squatter ako eh. Kaya alam ko yung buhay ng mga squatter. Alam ko yung buhay ng mawawalan ka ng bahay. Squatter kami. Kami lumipat sa Sapampalay. Doon binigyan kami ng lupa. Panahon ng mga Marcos yan noon, 1983. Kaya siguro hindi mo naunawaan yung tatastasin yung bahay mo ng mga tao, no? Samantalang meron kang mayor. Siguro yung mga mayor nyo walang pakialam. Yung mayor mo siguro, gusto mo yung mayor mo ganun. Ipatastas yung mga bahay ng mga squatter walang pakialam. Pero itong mayor na to may pakialam eh. Ang galit ni Sara Duterte, bakit mo tinastas? Ginagawa niya ng paraan. Kaya pinalapit niya, halika rito. Sheriff, halika rito, sheriff. Pagpasok ng sheriff, hindi lang po isa, sunod-sunod. Doon po ako nasayan kasi boxing fan din ako eh. Ibig sabihin, yan po ang katotohanan. Akala po ba ano po reaksyon ng mga tao? Naghihiyawan, nagpapalakpakan. Dapat pati reaksyon ng mga tao, yung mga constituent niya. Nagalit ba yung mga constituent? Oy, Mayor, bakit mo sinusuntok yan? Hindi po. Nagsusuntukan, nagdidiwang. Nagdidiwang po. Ay, tsaka na po ako magre-react dyan sa Quezas kasi hindi ko pa po alam yan. Kung ano po yung hinahangaan namin sa mga, yung isa pang pinakakalat nilang video, yung sinasabi ni Duterte na ginamit niya yung intelligence fund para pagpapapatayin yung kalaban. Akala po, natatandaan ko sa Gekan ng Masa yun eh. At yun po ay mga NPA yung pinapatungkulan niya. Akala nyo po ba, sa tingin nyo yung mga tao, pag pinatay ng mga Duterte, napatay nila yung mga NPA, akala nyo magagalit sa mga Duterte? Ay yung sinasabi ni Pangulong Duterte, yung intelligence fund, nakakatawa mga tao dito. Ay wala na, pag mga ganyan lang, wala nang kwenta yan.
okey pa yung 'pag meron ka pang point, eh, pero sabihin mo lang nakakatawa kami, hindi po kami komedyante. Hangga't may punto ka pa, puwede kayo dito, pero kung yung mga sasabihin niyo lang mga wala na, mang-aasar lang kayo, hindi namin kayo kailangan, okey. Ibig ko sabihin, proud po yung mga tao na tinapos ng mga Duterte yung problema nila sa mga NPA dun sa Davao, 'di ba? Proud po yung mga Davaoenyo sa ginawa ni Duterte. Pinakakalat, eto ang patunay na si Duterte masamang tao. Opo, inaamin po ni Pangulong Duterte na masamang tao siya. O yun po ang dahilan kung bakit siya minahal. Hindi po kami nakikipagpaligsahan sa inyo. Wala naman kayo lantutay.